Shoutout Idol Eric Rebito 6121 para sa pangkape, maraming salamat sa'yo. Masasabayan na natin si Idolong Lucio sa pagkakape mamayang madaling araw, pero si Ausian na lang muna gagawin nating palaman mamaya. Matapos ngang makabalik ng kanyang altar si Ausian ay maiyak-yak ito habang tinitignan ang kinagat ni Chaos, dahilan naman upang mainis si Nieting kay Shu dahil sinira nito ang gandang laban nila na pwedeng maging dahilan ng kanyang breakthrough. Pero bigla siyang nagulat nang mag-cast ng spell si Ausian, na agad namang pinapapigilan ni Auhai at sinabi na huwag siyang hayaan na matapos ang kanyang spell. Mabilis ngang nag-transform si Auhai at sabay sila ni Nieting na sumugod, kung saan ay hinawakan ni Auhai sa bibig si Ausian at naglingkisan ang dalawang ahas, dragon pala. Masyado naman ang takot ni Zuan matapos makasaksi ng labanan mula sa mga masters at sinisisi ang ating bida habang umiiyak siya. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay wala na sa tabi niya si Lucio, dahil kasalukuyan na nitong pinapakain ang altar kay Chaos, kung saan ay tinawag niya din si Zuan upang makatulong ni Chaos na kumain. Mabilis namang tumakbo papunta kila Shu si Zuan habang tinatanong kung kailan ba siyang magiging kasing utak ng ating bida, na tinanong lang naman kung gusto din ba niyang kainin ang altar na puno ng superpowers. Sinabi nga ni Shu na ito na ang pagkakataon nila, dahil habang damadami ang crack o pinsala sa altar ay nanghihina din si Ausian, kaya naman agad na nagmadali si Zuan upang kainin ang altar. May hawak namang pom-poms ang ating bida upang magamit sana sa pag-cheer sa dalawang kumakain ng altar. Pero matapos mapansin ni Chaos si Zuan ay agad niya itong hinampes ng kanyang buntot habang sinasabi na kanya lang ang altar, dahilan upang maisip ng ating bida na madamat din si Chaos at nagmana sa kanya. Inalok naman ni Chaos si Shu at sinabi na dapat ay kumain din siya ng bato, altar dahil kung hindi ay uubusin at aagawan sila ng matabang si Zuan, pero sinabi lang ng ating bida na mas mainam kung si Zuan na lang ang bigyan niya. Matapos nang kumain ulit ni Chaos ay iniisip ng ating bida na masyado na talagang mautak si Chaos, at napapatanong kung nag-evolve na kaya siya hanggang sa maramdaman niya ang malakas na energy wave mula kay Chaos. Halos kasing lakas na nga daw ng A-rank ang energy wave niya, kaya anumang sandali ay magiging A-rank na siya. Sunod nga niyang naisip ang inggit niya sa mga abilidad ni Xiaoyu, ganun na din sa mga malalakas niyang espiritu o tagasunod. Dahilan na din upang maisip ng ating bida kung magiging katulad ba niya si Xiaoyu na magkakaroon ng malakas na alaga pag nag-breakthrough si Chaos. Habang patuloy naman sa pagkain si Chaos sa altar ay napansin sila ni Ausian na kasalukuyang nahihirapan sa pakikipaglaban, sinabi nga niya nang kung ang lakas lang sana niya ay tulad ng dati, ay siguradong wala silang magiging laban sa kanya. Kaya naman sinabi ni Nieting na napaglipasan na siya ng panahon. Pero kung hindi nga lang daw bumalik ang superpowers ay sigurado siyang wala na si Auhai at hindi magiging ganito kalakas si Nieting, gayunpaman kahit nga daw mapatay nila si Ausian, ay mayroon pa din darating upang sumira sa barrier at pabalikin ang mga ancient deceased. Pansamantalang katahimikan naman ang nangyari matapos nilang makita na unti-unti nang nasesire ang formation sa altar, dahil sa patuloy na paglamon ni Chaos dito. Magpatuloy ka lang sa pagkain at huwag mo silang pansinin, wika pa nga ng ating bida. Dahilan naman upang matawa si Ausian, hindi nga daw niya lubos sa kalain na ang isang baby dragon ay hindi siya papansinin, at siya ding magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero hindi bali na nga daw at bibigyan na lang niya ng oportunidad si Chaos sabay nilabas ang isang bulaklak, paglabas nga niya ng mga bulaklak ay kasabay nito ang unti-unti namang paglaho ng kanyang katawan. Pero natakot si Shu dito at agad nilabas ang kanyang trident habang sinasabi na nais saniba ng matandang dragon si Chaos, pero sinabi ng nakakindat na si Auhai na hindi kailangan mag-alala ng ating bida, dahil ang mga bulaklak na ito ay pamana o legacy ni Ausian para kay Chaos. Napatanong naman si Shu kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi nga ni Auhai na sa tulong nito ay magiging ganap na dragon si Chaos. Sinabi nga din niya na mas madaming alam na salita ng dragon si Ausian kaysa sa kanya. Kaya pag na-absorb ito ni Chaos ay malaki ang maitutulong sa kanya. Agad namang inabsorba ni Chaos ang legacy ni Ausian, dahilan upang matuwa ang ating bida dahil naka-jackpot sila at nagkaroon ng libreng legacy si Chaos, na agad namang naglabas ng energy wave. Pero biglang hinawakan ni Zuan ang damit ng ating bida at sinabing hindi pa siya busog, nakikiusap nga siya na kausapin ni Shu si Chaos upang pamahagian naman siya sa altar. Agad namang na-stun si Chaos nang sabihin ni Shu na bigyan niya si Zuan, dahilan upang mapaisip ang ating bida at kung hindi daw kaya sumasakit ang tiyan nito.
Pero mabilis na lumipad si Chaos at lumabas ng kuweba upang salubungin ang kaparusahan ng langit, agad nang tinanong ni Shu si Aohai kung ibig bang sabihin nito ay ganap ng A-rank si Chaos. Ilang sandali pa ay dumaan naman ang mga puppeteer sa butas na ginawa ni Chaos, kaya napapaisip si Nieting kung bakit bigla na lang umalis ang mga ito nang hindi nakikipaglaban, hindi nga daw siya nasiyahan sa laban nila ni Aoxian, bukod na sa naistorbo pa ng ating bida ang laban nila ay mas mahina din si Aoxian sa inaakala niya. Makalipas naman ng ilang sandali matapos ang kaparusahan ng langit ay bumalik na si Chaos, na agad niyakap ng ating bida at tinatanong kung nakakapagsalita na ba ito tulad nila Aohai. Agad na siyang inutusan ni Shu na magsalita, kung saan ay huminga pa ng malalim si Chaos at alam niyo na ang kasunod. Naging bato nga ang ating bida matapos niyang marinig ang salita ni Chaos, pero sinabi niya na dapat nilang subukan ulit pero syempre hip pa din ang sinabi niya na ibig sabihin pala ay okay. Tuluyan nang nawasak ang pagkatao ng ating bida habang tinatanong kung anong roar o dagandong ba ito. Inaasahan nga daw niya na sa pagsigaw ni Chaos ay matatakot ang lahat pati mga immortals, pero hindi at tila malambing na nga daw ang salita o roar ni Chaos ay wala pa itong lakas o kapangyarihan. Dahil sa naisip ni Chaos na hindi makapangyarihan ang tingin ni Shu sa kanyang sigaw, ay muli itong huminga ng malalim at sumigaw ng pagkalakas-lakas labas pati ngala-ngala dahilan upang mapalipad ang mga ibon, pero wala pa din itong dating at sinabi lang ni Nieting na mabaho ang kanyang hininga. Dahilan upang halos himatayin sa kakatawa si Zuan, kaya naman pinatigil na lang ni Shu si Chaos sa pagsigaw at lalo lang daw sumasakit ang kanyang ulo. Nalungkot naman si Chaos at nais nga sana niya na masiyahan si Shu sa kanyang sigaw, agad lang naman siyang pinakalma ni Shu at sinabi na ayos lang ang lahat, at dahil konektado naman sila sa isa't isa ay nauunawaan niya ang nais o bawat sinasabi ni Chaos. Hindi pa din naman makaget over si Zuan at tinatanong kung sigurado ba ang ating bida na dragon talaga si Chaos, masyado siyang mahina wika pa nga nito, dahilan upang makatikim siya ng malaput-lapot na dura at may kasamang flema. Maiyak-iyak nga ito habang sinasabi ang patungkol sa isang kasabihan, kung saan ay isahad mo ang kanan mong mukha pag dinuraan ka sa kaliwa, pero hindi na daw ito kailangan ni Chaos dahil agad siyang nabalot sa laway nito. Sa kabila ng lahat ay masaya naman ang ating bida, dahil ngayon ay mayroon na siyang A-rank na makakasama sa pakikipaglaban, kung sana lang daw ay isa ng A-rank si Chaos nung nasa Sardinia sila ay hindi sana siya makakalimutan ni Carol. Bigla namang tinanong ni Nieting kung ano ang mga abilidad ni Chaos, sa pagnanais na labanan sana ito kaya naman tinanong agad ng ating bida kung ano ang mga abilidad niya, at pagdura nga daw ang isa sa mga abilidad niya. Bukod dito ay kaya niya ding magpaulan. Muli naman tinanong ng ating bida kung ano pa ang abilidad niya bukod sa mga ito, at sinabi nga ni Chaos na wala na, muli nga siyang tinanong ni Shu kung mayroon ba siyang fireballs o iba pang spell. Pero bigla namang sumingit si Zuan at tinatanong kung paano ito naging dragon kung ang pagdura at pagpapaulan lang ang alam niya, sabay tanong kung nauunawaan ba ng ating bida ang sinasabi ni Chaos. Kaya naman agad niyang ginaya ang salita ni Chaos, dahilan upang mapatanong si Zuan sa kung bakit niya ginagaya ang salita nito, habang si Nieting at Aohai naman ay biglang umatras matapos ma-realize na inutusan ito ni Shu upang duruan si Zuan sa muka na agad sumuko. Ilang sandali pa ay napapaisip na ang ating bida kung bakit puro na lang weirdo ang mga sandata at alaga niya. Nais nga daw niyang magkaroon ng astig na makakasama, alam nga din daw niya na wala na sanang mas aastig pa sa isang dragon, pero hindi niya maiwasang madismaya. Pero bigla niyang naisip na may kakaibang abilidad si Chaos, matapos maalala na hindi kayang pinsalin ni Nieting ang altar pero madali lang itong inuya at kinain ni Chaos, kaya naisip niya na ang ngipin ni Chaos na gawa o mula sa Mist of Chaos at Divine Water ay ang pinakamagandang sandata sa lahat. Tama ka dyan wika naman ni Aohai, dahil ang pinakamalakas na abilidad ni Chaos ay ang paglamon, kung saan ay mas lalakas pa siyang lumamon pag natutunan na niya ang mga salita at lingwahe na binigay ni Aoxian sa kanya. Dahilan naman upang maisip ng ating bida na hindi ganun kadami ang spiritual tool na kasing tibay ng kinain na altar ni Chaos, kaya hindi na siya makapaghintay na makitang kainin ni Chaos ang mga spiritual tools ng kanyang mga makakalaban. Agad na siyang sumampa kay Chaos habang sinasabi na malaki ang magiging tulong ni Chaos sa hinaharap, habang si Zuan ay hindi naman maunawaan ang ibig niyang sabihin. Bigla namang lumapit si Nieting upang magpaalam kay Aohai, kung saan ay mabilis itong lumipad palabas ng kuweba, pero bigla siyang napahinto matapos ma-realize na nakakapit sa kanya ang ating bida na tamang kulangot lang.
Pinahid nga nito ang kulangot sa kasuotan ni Nieting, habang tinatanong ang patungkol sa external student at kailangan daw magpaliwanag ni Nieting sa kanya bago siya umalis. At dahil ayaw na niyang mas mainis pa sa ating bida ay sinabi na lang niya na bumitaw na siya at babaguhin na niya ang status ng ating bida sa eskwelahan. Natatawa nga ang ating bida habang iniisip ang pagiging external student niya, gayon na din ang pagpapapunta sa kanila sa Kunlun Ruins at ang species study na major niya. Tatlong sunod-sunod nga daw na kalokohan ang ginawa ni Nieting sa kanya, kaya sisiguraduhin niyang bumawi sa lahat ng mga ito. Samantala makalipas ang ilang sandali habang pabalik sila sa Dragnet Station, ay nadaanan nila ang dalawang miyembro ng Dragnet na walang malay kasama na si Mr. Suabe. Dahilan upang mapatanong si Zuan kung bakit iniwan pa sila ni Nieting, at malamang nga daw na nais ni Nieting pahirapan ang ating bida, binuhat nga ni Zuan ang isa sa mga ito pero sinabi ni Shu na hindi nila kailangan buhatin ang mga ito, at sampal-sampalin na lang nila hanggang sa magising. Ganito ang tamang pagsampal, wika nga niya na naging dahilan ng paggising ni Mr. Suabe, at agad siyang tinanong kung bakit siya sinasampal ni Shu. Dito nga ay sinabi niya na inutusan siya ni Lord Mahakasapa upang bawiin ang isang blessed stone na tinakbo niya, pero wala nga daw pera si Mr. Suabe ngayon at nanghihingi ng konti pang panahon. Na hindi naman pinayagan ng ating bida, dahil kung wala siyang pera ay pwede naman daw kunin ni Lord Mahakasapa ang isa niyang kidney, pero hindi nga daw ito uubra dahil kakabenta lang ni Mr. Suabe ng isa niyang kidney, kaya masyado ang pagmamakaawa niya sa ating bida. Ilang sandali pa ay nakabalik na sila sa station sa Death Valley, at dito ay makikita na namamaga pa ang muka ni Mr. Suabe at ng dalawang miyembro ng Dragnet at Snares. Agad naman silang sinalubong nila Xiaoyu at sinabi na nakita nila ang mga puppeteers, dahilan upang mapatanong si Shu sa kung ano ang ginawa nila dito. Sinabi nga ni Xiaoyu na gumawa ng barrier ang mga puppeteers upang protektahan ang Death Valley at buong Kunlun Ruins, at dahil din sa kanila kung bakit walang naging pinsala matapos ang labanan ng mga A-rank. Kaya naman napapaisip ang ating bida kung bakit nila ginawa ang bagay na ito. Dahil ang buong akala nga niya ay nais lang ng mga puppeteer na wasakin ang barrier na namamagitan sa kanilang daigdig ayon na din sa sinabi ni Ausian, iniisip nga din niya kung paano napunta sa Earth ang mga puppeteer dahil ang alam nila ay mga taga-banished place sila. Sinabi naman ni Qingxi na kinuha na ni Nieting si Lunan, kaya tinatanong ni Shu kung ang tunay o impostor na Lunan ba ang kinuha niya, pero parehas nga daw kaya naman muling napatanong si Shu sa ibig niyang sabihin. Isang oras nga ang nakalipas ay lumapag si Nieting sa Dragnet Station habang hawak ang impostor na Luonan o si Luo Bei. Dito ay sinabi ni Nieting na nagtungo siya sa kanila upang kunin ang katawan ni Luonan, sabay pinalabas ang maleta na pinatago ni Luo Bei sa space inventory ni Qingxi. Agad namang nilabas ni Qingxi ang maleta ni Luo Bei, at dito ay nakita nila na agad tumagas ang dugo mula sa maleta. Dito nga ay na-realize nila na patay na ang kanilang guro o si Luonan. At ang pumatay sa kanya ay ang mismong kakambal niya na si Luo Bei. Sinabi nga din ni Nieting na nakontrol ng masamang dragon ang pag-iisip ni Luo Bei, at nais patayin si Shu para makuha ang isa sa kanyang kayamanan. Sinabi nga din ni Nieting na plano itong lahat ni Luo Bei, at sa mismong hotel niya pinatay ang kanyang kakambal sabay nagkunwari bilang ang kanilang guro upang matupad niya ang utos sa kanya ng Dragon Lord. Hindi nga daw akalain ni Zuan na mangyayari ang mga ganitong bagay, at nagpapasalamat ito sa pagiging maingat ng ating bida, dahil kung hindi ito napigilan ay hindi nila alam kung anong kapahamakan ang mangyayari sa kanila. Pero iniisip lang naman ng ating bida na wala na silang guro ngayon kahit kakaumpisa pa lang ng taon, malamang sa sinumpa ni Nieting ang major natin wika pa nga nito, sabay napapatanong kung kailan kaya patatahimikin ni Nieting ang kanyang buhay. Makalipas naman ang 2 araw ay nakabalik na sila sa city, at dito ay nagpaalam na din sa kanila si leader, habang ang iba naman ay palihim pang umaalis. Sa isang lugar nga malapit sa dagat ay nagpapasalamat ang babae sa pagtugon nila sa kanilang request, at nais nga daw talaga nilang mag-report sa Dragnet at Snares. Dito ay sinabi niya na si Lu Shu at kanyang mga kasamahan ay nagtitinda ng mahal na prutas at baraha, bukod dito ay tinanggihan din silang ihatid pauwi agad, masama nga din daw ang ugali ng ating bida at binabaliwala sila, kaya naman nais sana nilang maparusahan si Lu Shu. Pero sinabi lang naman ng mga kausap nila na mas mainam kung tumigil na lang sila, isa pa ay niligtas naman sila sa kapahamakan ni Lu Shu. Sinabi nga din nila na walang makakapagparusa kay Lu Shu dahil hindi siya pangkaraniwang tao, dahilan upang masyak ang mga ito at iniisip na mga kabataan pa lang naman sila,
Kaya paano daw silang nagkaroon ng importanteng posisyon sa Dragnet at Snares? Samantala sa Dragnet base naman ay tinatanong ni Zujin kung sino na ang magiging head teacher nila Lushu at kung nakahanap na ba si Nieting ng ipapalit kay Luonan. Pero sinabi lang ni Nieting na hindi na kailangan pang alalahanin ni Zujin ang patungkol dito, nakahanap na nga daw siya ng kapalit ni Luonan pero aabutin pa ng ilang linggo bago siya makapag-umpisa na magturo sa ating bida. Sinabi din niya na kilala na siya ni Lushu kaya madali na lang ang lahat. Sinabi din nito na malapit nang magtungo sa kanilang bansa si Carol at ang mga Immortals, pero sa ngayon ay abala pa sila sa pagpatay ng mga mutated na hayop sa kanilang lugar o bansa. Pero kung hindi umano dahil sa mga ito ay sigurado siya na matagal na sanang nagtungo si Carol sa kanila. Samantala sa Sardinia sa Scandinavian Mountains ay makikita ang pagsabog, mula sa mga ginagawang atake ni Carol sa isang giant wolf, dahil nasa masyado itong mabilis at mataas ang agility ay medyo nahihirapan si Carol na mapatay agad ito. Matapos nang makatanggap ng malakas na pag-atake ang giant wolf ay makikitang buhay pa din ito. Kaya naman no choice si Carol kundi tawagin ang mga giant knights niya upang utusan na umatake. Paglabas nga ng mga giant knights ni Carol ay pinagpawisan ng malapot ang giant wolf na small wolf na ngayon. Dahil dito ay bigla siyang yumalulong upang tawagin ang kanyang mga kasamahan, na mabilis namang sumugod sa mga giant knights ni Carol, pero mainam na nga din daw ito dahil hindi na niya kailangan pang mag-aksaya ng oras upang hanapin ang mga lobong ito. Sunod nito ay ginamit niya ang Thunder Trial upang tapusin na ang kanilang labanan. Agad nang hinagis ni Carol ang kanyang Gengner na nagdulot ng malakas na pagsabog sa kagubatan at naging hudyat na din sa pagtatapos ng kanilang laban. Matapos nito ay tinanong ni Carol kung ang mga mahihina at mas mababa na lang ba sa F-rank na nilalang ang natitira sa kanilang teritoryo, o uwi ka naman ang kanyang pinsan sabay pinasalamatan si Carol sa pagpatay niya sa mga high rank. Pero bigla silang napaisip, dahil kung wala na ang mga mapanganib na nilalang sa kanilang nasasakupan ay ibig sabihin lang nito na, magtutungo na si Carol sa Cathay upang makita ang kanyang minamahal na si Lushu. Makalipas nga ang ilang araw habang naghahanda ng pagkain ng ating bida ay biglang may kumakatok sa kanilang pintuan at tinatanong kung may tao ba sa loob. Bahagyang napatigil ang ating bida matapos niyang marinig ang boses. Hanggang sa ilang sandali pa ay binuksan nito ang pintuan at nanlaki ang kanyang mga mata matapos makita si Carol, muli nga itong nagpakilala sa kanya at sinabi na siya ang bago nilang kapitbahay habang inaabot ang isang regalo. Napapaisip naman ang ating bida sa kung bakit nandito si Carol, at kung bakit hindi man lang siya nasabihan o binalitaan na may A-rank na nagtungo sa kanilang bansa. Pero dahil sa tulala pa din ng ating bida ay sapilitang inabot ni Carol sa kanya ang box ng chocolate at sinabi na hinanda talaga niya ang mga regalong ito para sa lahat ng bago niyang kapitbahay. Matapos namang makuha ni Shu ang box ng chocolate ay sinabi ni Carol na bago pa lang sila sa lugar na ito, kaya malamang sa kakailanganin nila ang tulong ni Shu sa mga susunod na araw o panahon, kasunod nito ay nagpaalam na din siya. Sa pagtalikod nga ni Carol ay iniisip ng ating bida na parang estranghero pa din ang pakikipag-usap ni Carol sa kanya, kaya malamang nga daw na wala pa talaga siyang naaalala. Pero ganun nga daw siguro talaga, dahil nagkagusto lang naman sa kanya si Carol nang dahil sa World Tree, pero dahil wala na sa kanya ngayon ang World Tree ay ibig sabihin lang nito na wala na silang koneksyon sa isa't isa, kaya naman nauunawaan niya din kung bakit tila estranghero pa din ang dating niya kay Carol. Nakapagdesisyon na nga daw siyang kalimutan si Carol at mag-focus na lang sa kanyang buhay, pero ngayon ay para na naman siyang pinaglalaroan ng tadhana dahil nga sa kapitbahay na niya si Carol at nakita naman ni Xiaoyu ang lahat. At dahil walang mapagbantunan ng inis o galit si Xiaoyu ay agad niyang pinatay ang kanilang TV. Habang sinasabi na masyadong maingay maglaro ang dalawa na lagi namang talunan, hindi na nga lang sila nakakibo habang iniisip kung bakit nagagalit si Xiaoyu sa kanila. Wala nga naman daw kasi silang ginagawa. Ilang sandali pa ay napansin ni Zuan na may hawak na box ng chocolate si Shu kaya mabilis itong nanghihingi. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi ito para sa kanya. Sabay tinago ang chocolate sa kanilang cabinet at sinabing tigilan na ang pagiging tsismoso dahil bigay lang yun ng kanilang kapitbahay. Pero agad na nagtungo si Xiaoyu sa kanilang cabinet, at paglingon nga ng ating bida ay ubos na ang kanyang chocolate, at habang tinatanong si Xiaoyu kung kinain ba niya ang lahat ng ito ay hindi naman siya pinapansin at naglalakad lang palayo si Xiaoyu. Kaya naman agad siyang hinawakan sa balikat ni Shu at tinanong kung bakit kailangan niyang kainin ang lahat ng chocolate, handa na nga daw ang kanilang hapunan pero sinabi lang ni Xiaoyu na bitawan siya ng ating bida.
Habang patuloy naman ang pagsermon ni Shu sa kanya ay naiinggit si Zuan, hinayaan nga daw ni Shu na makakain si Xiaoyu ng chocolate pero bakit siya ay pinagbawalan, habang si Negrito naman ay iniisip kung bakit ayaw magpaliwanag ni Xiaoyu, hindi nga daw ang chocolate mula sa box ang kinain ni Xiaoyu at nagkunwari lang siyang inubos ang lahat.